guys, we are on our way to Boracay. So, my family and I recently went to Boracay and sobrang nag-enjoy kami doon guys. At yun ang ikukwento ko sa inyo today. Yung flight nga pala namin is via Cebu Pacific. So, Terminal 3 kami. And nung napunta ako ng Terminal 3 guys, sobrang hirap kumuha ng parking. So, I decided na sa park and fly na lang ako magpa-park. So, ganun na nga ang ginawa ko. And 2 days before our flight, nag-online check-in na ako. And since wala naman kami talagang check-in baggage, diretso na kami dun sa loob ng security. Ang mali ko nga lang, hindi ko na-requestan yung ate ko na senior ng wheelchair. Pero okay lang din naman kasi marami din namang upuan. So ang ginagawa namin, naghihinto-hinto na lang muna kami pag napapagod na siya. Siya nga pala, yung Cebu Pacific, nag-announce sila ng voluntary luggage check-in. Free of charge ito. So syempre kami, in-avail na rin namin para wala na kaming hassle dun sa loob ng eroplano. Tapos yun nga pala mga bags na for voluntary check-in, bale, kukunin nila yon bago kami sumakay ng eroplano. Paano po yung mga ano? Okay na po? May ibigay ako sa akin. Wala na. Thank you. Okay na din. O, diba? Nakatipid pa ako. Nagkaroon kami ng biglaang check-in ng luggage. Pero sa totoo lang, hindi naman kami nag-avail noon. Eh, yun nga. Free of charge naman daw. So, sige na nga. Kasi China? China po. Kaway-kaway ka nga, China. Kaway ka, China. First time mo eh. Agahan nyo nga pala na mag-online check-in para kahit magkakahiwalay kayo na booking kagaya namin, naging magkakatabi pa rin kami. And reminder lang guys ha, kung medyo tingin nyo magugutom kayo, ganyan. Medyo mahal kasi yung mga pagkain dito sa aeroplano. So, kain na lang kayo dun sa airport. So, ngayon naman, ano nga ba ang mga current Boracay travel requirements? So, ngayon, as of October 2023, ito yung mga requirements nila. Screenshot nyo na lang. So, kung dati may QR code pa, ngayon wala na. Tsaka yung vaccination certificate, hindi na rin yun hinahanap. Ang hinanap lang sa akin, yung booking ko sa hotel at tsaka syempre yung mga valid IDs. Dito nga pala sa Caticlan Airport, walang parang tube dito ha. Alam niyo yun, yung sa airport na dumadaan ka dun sa loob ng tube. Dito hindi, kasi open air siya eh. So, eto lang, may rampa lang sila dito. Kaya, kung meron kayong mga kasamang mga seniors, I really suggest na maaga pa mag-request na kayo ng wheelchair assistance kasi baka mahirapan sila dito. Pero ako sa totoo lang, mas gusto ko na tong ganitong rampa kaysa hagdanan para kahit may hinahata ka ng mga maliliit na maleta, ganyan, hindi ka mahihirapan. Hindi ko na picture yung aeroplane. Nakikita sa sarili ko. Ang liit eh. Yung layo ng lalakarin nyo, papunta doon sa airport, actually, it depends kung saan nag-park yung aeroplano. Pero hindi naman siya sobrang haba. Ayan, maiksi lang naman siguro. At the most, mga 300 meters. Tapos, pagpasok mo dun sa airport, baggage claim agad. Yung baggage claim nila, baka nag-i-expect kayo na parang may conveyor belt. Walang ganon. Ganto lang siya o hinahatid lang yung mga bagahin nyo. Tapos, kukunin nyo na. Ganon lang siya. Paglabas namin ng airport, tumawid lang kami, tapos, ayun, nandun na yung van na naghihintay sa amin. Siya nga pala, nag-book nga pala ako through Klook nung airport transfer. Alam nyo, dati, nung mga unang punta ko sa Boracay, nagdi-DIY lang ako, nagta-tricycle lang talaga kami. Kaya lang nung naranasan ko na napaka-convenient at saka hassle-free talaga itong pagbubook na gamit ang Klook. Lagi na ako nagbubook sa Klook. Siya nga pala, kung gusto mo magkaroon ng discount, gamitin mo na yung promo code ko, that's DocJeansTravel for 3% discount sa mga Klook activities at 5% discount naman sa hotel. So, sakay na muna tayo dito sa ating shuttle papunta sa Jettyport. Ay, sa loob din ba to? Doon na lang. Ito, di ba ito tayo? Dito na tayo. Dito na lang. Kuya, pwede dito? Dito na lang tayo. May dalawa pa dito.
Bali guys, yung transfer nga pala from airport papunta sa hotel, may 3 part yun ha. So yung first part nun, eto magsha-shuttle kayo papunta sa Jettyport. Pagdating nyo dito sa Katiklan Jettyport, actually marami ng mga porters dito, pwede kayo mag-avail nun, nasa 30 pesos per bag yung bayad nyo sa porter. Tapos kung hindi kayo nag-avail ng Klook at nag-DIY kayo, dito din sa Katiklan Jettyport kayo magbabayad ng boat at saka yung terminal fee. At dahil nga nag-avail ako ng Klook, na-skip ko na lahat yon. So eto na yung sinasabi ko sa inyo na second part nung transfer from airport to hotel. So ngayon, sasakay na tayo ng boat. So from Cagban Port, dun sa Boracay Island na, sumakay kami ng van, another van or shuttle, papunta na sa hotel. All in all, ang travel time from Katiklan Airport to Boracay Island is mga around 30 to 45 minutes. Depende na lang kung anong station kayo. Kami, nasa station 2 kami. Sige ma'am, sige po, pasok na po kami. Dito po ma'am, check-in. Saan po ma'am? Magnitin ko lang, dito sa Henan Regency kasi magbibigay kayo ng security deposit bago kayo mag-check-in. Kami noon, inabot kami ng 6,000 for the security deposit. Pero huwag kayong mag-alala kasi ibabalik din naman yon upon check-out. Malapit ka. Eto na. Ang lapit lang pala sa Bali ma'am yung binigay sa inyo na full towel card. Doon lang po kayo mag-represent ma'am. Tapos kunin nyo yung towel na po yung beach towel. Diyan? Opo. Ah, okay. Tapos yung water dispenser natin ma'am, nasa hallway lang po yung itim na. Pwede namin kunin yun. Pwede kami Bali may kumuha picture tayo dyan sa loob. Ito po yung ma'am. Tapos pag kinuha nyo ma'am yung pag suli nyo ng towel ma'am, kunin nyo yung full towel. Iiwan namin yung towel card sa kanila. Paghiram kami ng pool. I-change lang kayo ma'am. Okay, thank you Thank you ma'am. Alam ko ba mag-picture lang muna towel? Ayan na. Dalawang room yan ma'am. Dalawang room. Sa kabila. Pero ang dilim. Tapos ito yung room namin ni ano. Ito yung room na. Ang dilim naman. Hindi yan, madilim ma'am. Yun. Wow, ang ganda. Ito, ano to? Fire exit na yan ma'am. Huwag namin buksan. Baka kung ano makita namin dyan. Thank you. Tapos pala ma'am, pag kumuha kayo doon ng tubig dyan ma'am, sa may water dispenser, meron po tayong picture dyan na pwede nyo gamitin pag kumuha ng tubig doon. Tapos yung complimentary coffee natin nasa loob yan din yan. Yes. Okay, thank you. Thank you so much ma'am. Nahihirapan ko ng keycard, ma'am. Kasi nagtatanong si ma'am ng sa wifi daw, ma'am. Ako na lang. Ikaw na Bahala lang, sa ma'am. kanya. In-explain naman sa. Baka mawala pa nila. Opo, ma'am. Baka mawala nila. Magbabayad pa tayo. Pag gumamit dito, ma'am, i-clear lang, ma'am. Marunong naman ako niyan. 1, 2, 3, 4, opo. Okay na po, ma'am. Yes, thank Salamat. you. God bless po. Thank you. Uy, dito ako. Dito ka. Diyan ako. Dito ka. Kasi si ayaw ko na fire exit. Yun, ang exit. Exit ko! Yan. Nagro-room tour. Ano pa? Gulo-gulo nyo. Huwag kayong mag-alala kasi gagawa naman ako ng separate vlog na room tour at saka hotel tour na mismo ha, para mas mabigyan pansin pa natin talaga itong ating room dito sa Henan Regency Resort and Spa. Pero wala tayong window pala, no? Wala tayong window. Baka doon ang window? Wala ring window. Ito walang window. Pero ano gusto mo?
Nako, walang salpakan Oo, daw. sa Meron dito, pero isa like sa bedside. oo, dapat dun sa may ano eh. Charge ka habang nakahiga. Wala. Wala. Pero meron akong extension cord. Nagdala ako ng extension Mahaba cord. din kasi yung charger. Ito, ayun, yung kanyang ano. Ang layo eh, no? Mag-charge. Ayun, ang Diyan, wala din dyan. Ayan, meron pa palang isa. Kambal dito. Ayun. Dito, wala ba dito? Naku, dito wala. Usually dito may ano eh. Usually sa May bedside extension din, cord. Ay, may saksakan. Dito, wala. Wala din. Ako, sa akin, try na. Wala din. Chinek ko eh. Wala din. Hayaan mo na. Ngayon naman, pakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung pool dun sa aming room. Ayan nga pala yung swimming pool dito sa Henan Regency. Actually, ano to eh, 3 yung pools dito. So, iyan yung pool na pinakamalapit sa amin. Ang Henan Regency nga pala guys ay beachfront. So, kung nakapunta na kayo dito sa Boracay, I'm sure nakita nyo na yung iconic stairs na yon. Ako, personal favorite ko ang Station 2 kasi nga, napakaraming mga establishments dito. Medyo maingay lang siguro, madaming tao, ganyan. Pero kasi ako, gusto ko yung ganung klaseng comfort eh. Hindi ka magugutom dito actually ha. Kasi ang daming mga restaurants dito. Eto, dito nga pala kami nag-dinner dito sa KFC. 5:30 na nga kasi, sayang. Hindi ko naabutan yung sunset. Kanina nung nasa labas tayo eh, yun na yung sunset eh. Ang ganda nung ang ganda kasi yung mga dumadaan na yung paraw. Kung nagtitipid din kayo, kagaya namin, marami naman dito sa Station 2 na mga familiar restaurants. So, okay lang, makakapagtipid pa rin kayo. At syempre, dinadayo talaga dito sa Boracay ang sunset. So, kapag golden hour na, yung tipong malapit na talaga mag-sunset, dapat lumabas na kayo para ma-experience nyo siya at makita nyo siya kasi napakaganda ng sunset dito sa Boracay. At syempre, kahit madilim na, masarap pa rin maglakad-lakad dito sa Station 2. Sinasama pa din dun sa vlog. Pero kami, hindi pa tapos ang araw namin kasi magna-night swimming pa kami at itatry ko talaga yung pool bar. Mag-order talaga ako ng drink sa pool bar. First time ko kasing gagawin yon kaya talagang ima-maximize ko na dahil nandito na rin lang ako. Anyway, sana nagustuhan mo tong episode natin which is all about our day 1 here in Boracay. Marami pa tayong mga upcoming vlogs. So sana, abangan nyo yon. Ngayon, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, it would really mean a lot to me if you would subscribe. And if you like this video, isang like naman dyan. Thank you for watching guys and see you in the next vlog. Bye!